Number 1, 06.7 Energy FM. Same, pero iba. Hello, everybody. Happy Tuesday once again. Oras natin, 1:31. Kumusta naman ang lahat? Yes, kumain na ba ang lahat? Kape na ba ang lahat? Diba? Nako, maganda yan. Yung magkakape ka after, tapos mamumroblema ka na naman. Ano ba ang dapat kong gawin mamaya? Tapos di mo na mamalayan, sangkaterbang kape na pala ang naiinom mo. Yun totoo. Sabi nga nila, diba, too much is dangerous. Lahat ng klaseng too much, hindi okay yan. Diba, too much love can kill you, too much kindness din, kung minsan hindi rin nakakabuti kasi parang sa sobrang hindi ka na nag-iisip, lahat na lang bigay, lahat na lang okay po, lahat na lang ang mangyayari sa'yo. Nako, yung mga kaibigan mo sasamantalahin ka. Sino ang relate sa ganyan? Yung sinasamantala ka dahil sa sobrang kabaitan mo. Kaya lahat po talaga ng sobra ay delikado. Sobrang sugar din, delikado, alam nyo na. Kaya wag tayo masyado mag-sugar. Sinasabi ko sa inyo, alagaan din natin ang ating health. And speaking of health, naku, ito, reminder ko lang para sa lahat ha. Kung gusto mo talagang alagaan ang kalusugan mo, ang dapat mong gawin mag-MX3 ka. MX3 Plus with L-Carnitine and CoQ10. Yan, dapat yan. Bakit? Kasi nagtataglay po ito ng alpha mangosteen, beta mangosteen, at gamma mangosteen. Ito yung mga sangkap na nakakatulong at hindi masama sa kalusugan natin at pangangatawan. Kaya siya plus kasi meron siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Ang coenzyme Q10 naman ay uri ng supplement na kailangan ng ating katawan, lalo na at nagkakaedad. Tulong ito para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman ay uri ng protein na tumutulong sa maayos na metabolism. For inquiries, visit their website, mx3ph.com, or call the hotline 0918-8888-693. At dahil dyan, live na nga po tayo ngayon sa Facebook. Kaya naman, puntahan mo na ako sa Facebook natin. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space, K-A-R-A. At ano ang dapat mong gawin? Please, paki-like and share para masaya ang buhay nating lahat. Like at share. Ayan. O, na-share nyo na ba? Na-like nyo na ba? Anyways, gusto ko munang batian lahat ng mga OFW natin na nasa ibang bansa na nakatutok po sa atin. At alam mo yon, yung talagang sobra yung support nila kahit nasa malayo sila, kahit anong mangyari. Salamat po sa suporta nyo at sana patuloy pa po namin kayo napapaligaya, lalo na sa mga OFW natin na talagang may pinagdadaanan emotionally. Yan, mahirap yan ha. Diba? Hindi lang emotionally, physically din yung may sakit. Na-experience ko yan nung nasa Hong Kong kami. May mga naririnig kami na hinihinga ng padala pero may sakit na siya, may lagnat. Paano nga naman makakakilos? Ang hirap no, kapag sa'yo umaasa ang buong pamilya tapos hindi mo na kaya talaga. Hindi na kaya ng katawan mo, emotionally stressed ka na, physically unfit ka na. Diba? Ang hirap ng ganun, kaya igalang po natin at mahalin ang mga pamilya natin na nasa malalayong lugar. Mukha lang siyang sosyal kasi nasa malayo, di ba? Alam mo ka, nasa Europe, nasa Asia, ganyan. Mukha lang ganun, pero hindi sila nagbabakasyon doon. Mahirap po talaga ang kalagayan. Di ba? Minsan nga akala natin pag nasa Amerika, bongga yan, sosyal yan, dami niyang pera. Pero ang katotohanan po, hindi. At kung ngayon, marami na silang pera, bago nila maabot yan, katakot po talaga na stress at struggles ang pinagdaanan nila, di ba? Tapos tayo dito happy-happy lang. O kaya mahalin natin sila, ha? Di ba? Oo, yun lang. I would like to thank myself for my outfit. Kasi ito ay isa sa mga inuwi ko sa Japan. Well, kaya abangan nyo aking mga next live selling. Kung gusto niyo maka-encounter ng ganito kaganda. At kung hindi niyo pa nakikita yung outfit ko dahil sa radyo lang kayo nakikinig, ano ang dapat niyong gawin? Pumunta na kayo sa mga cellphone ninyo, sa mga laptop ninyo. Buksan nyo na yan. Tapos, ayan, hanapin nyo na po yung live natin ngayon para makita nyo ako na
Parang wala pang tulog. Alam niyo, ang lalim ng tulog ko ngayon na parang pagkagising mo, yung gusto mo matulog ulit. Ganong level. Di ko nga maintindihan eh. Tapos parang, ewan ko ba, parang hinuhugot ako nung kama na wag ka munang tumayo. Ganon. Ganon yung feeling ko. Kaya sabi ko, bakit ganon? Parang kahit tatanghaliin na eh, talagang inihila yung katawan ko, yung paa ko, yung mata ko, lalo na yung mata ko. Parang ang lalim-lalim niya na gusto ko akong pagpahingahin talaga na matindi. Huwag ka na kaya mag-work ganon. Ay, pero syempre hindi pwede, sabi ko sa sarili ko, di ba? Hindi po pwede kasi kailangan... Ganon eh, ganong level. Pero, naku, ikaw pangga kung halimbawa overwork ka na or over fatigue ka, bakit di mo i-try mag-break muna, magbakasyon ka, parang, yun talaga yung suggestion. Hindi, totoo yun. Kasi, di ba, ang buhay natin na maiksi lamang po, kung uubusin mo sa kakasubsob ng sarili mo sa trabaho, tas di ka na pala okay, yung utak mo, mentally, you're not okay, emotionally, you're not okay, physically, you're not okay, na hindi mo lang nararamdaman pa. Di ba? Wag mong ipagkait yan sa sarili mo. Diba? 1 day or 2 days is enough. O kung gusto mo 1 week pa, syempre charot lang yon. Hindi pwede yon kasi mapapagalitan ka na. Pero kahit isingit mo lang siya sa buhay mo, napaka-importante niyan. Dahil speaking of life is too short, yan ang kwento natin ngayong araw na ito. Kaya marirealize mo na dapat mo talagang pahalagahan ang buhay. So simulan na po natin ang ating story. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Naranasan mo na bang magmahal ng walang judgment? Yung tipong kahit na ano pa ang iyong nakaraan, ay tatanggapin ka talaga ng buong buo ng taong ito. At kadalasan kapag meron kang hindi magandang nakaraan or ginagawa sa buhay, bihira yung taong magmamahal pa sa'yo or bihira yung taong hindi i-judge yung trabaho mo o yung pagkatao mo. Ito ang story ni Laura. Isa siyang working student. Sa umaga, estudyante, pero sa gabi, isa siyang sex worker. Pinili niya ang ganitong klaseng trabaho dahil kailangan niyang paaralin ang sarili niya. At kailangan din niya maipagamot ang nanay niyang may sakit. Kaya naman, kahit mahirap at lagi siyang laman ng chismis, ay talagang pinush niya ang pagtatrabaho para sa kanila. At isang gabi sa kanyang work, may nakilala siyang isang matanda sa kanya. Naging customer niya, ika nga. At yung customer na yun ay nag-offer na rin sa kanya na itigil niya na ang pagtatrabaho niya. At siya na ang bahala sa lahat. Kinagat naman niya ang offer na ito, kaya naman nag-live-in sila for 6 months. At dumating na rin sa point na nagmamahalan na rin silang dalawa at nagpaplano na sila ng kasal. And then one day, may biglang bumago ng lahat ng kaligayahan niya. Ano nga kaya ang nangyari? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello DJ Kara, ako po si Laura, 24 years old at nakatira po ako sa Quezon City. Isang working student po ako DJ Kara. Makakabig damang sabihin pero estudyante po ako sa umaga. Sex worker naman po sa gabi. Pinili ko pong ganitong trabaho dahil maraming perang nakukuha ko. Bukod sa napapaaral ko ng sarili ko, nagagawa ko pang maipagamot ang nanay kong may sakit. Kaya siguro hindi na rin ako naghanap ng iba at nanatili na lang sa ganitong trabaho. Pero ang masakit lang, DJ Kara, lagi po akong laman ng chismis at usap-usapan sa aming barangay. Alam ko naman na hindi magandang pakinggan ng trabaho ko .
Pero naniniwala naman po ako na wala akong naagrabyado. Wala naman po akong tinatapakan ng ibang tao at wala naman po akong ginagawang masama sa kanila. One night po, may nakilala po ako sa pinagtatrabahuhan ko. At nilabas niya ako. Medyo may edad na po siya sa akin. At habang tumatagal na lumalabas kami, nag-offer siya sa akin na itigil na ang pagtatrabaho ko at gusto niya na akong pakasalan. Nung una po nagulat ako, sabi ko, hindi ko alam na may tatanggap sa akin ganito. Nag-live-in po kami for 6 months. Nagpaplano na kami magpakasal. Tapos nung araw na yun, pinagluto ko siya ng paborito niyang adobo. At tinanong ko siya kung bakit tatanggap niya ang kalagayan ko sa kabila ng naging trabaho ko. Ang sabi niya naman sa akin, ganun talaga kapag totoong nagmamahal. After po nung lunch na yun, pumasok po ako sa kwarto para may kunin ako. At paglabas ko po, DJ Kara, laking gulat ko po. Hawak niya na ang kanyang dibdib. Inatake po siya sa puso. Dinala ko po siya sa ospital pero dead on arrival na po siya eh. Sa may iksing panahon na pagmamahalan namin, naging masaya po ako. Napatunayan kong kapag totoong mahal mo ang isang tao, kaya mong tanggapin ang lahat. Namimiss ko po siya pero kailangan magpatuloy ng buhay. Sana someday may magmahal sa akin kagaya ng pagmamahal niya. Laura. Dahil grabe no, talagang nakahanap ka ng taong magmamahal sa'yo at tinigil mo rin yung work mo para sa taong yon dahil yun na andun na yung pagmamahal na nahanap mo bakit mo pa itutuloy, diba? Nakakalungkot nga lang na ang bilis naman ng buhay, parang nagpaplano pa lang kayong dalawa tapos biglang mawawala na ulit siya sa buhay mo. Diba? Sa isang iglap, ganun-ganun na lang. Well, ano nga bang masasabi niyo sa story ni Laura? Comment down below sa ating Facebook Live. Hanapin niyo lang po Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Yan, basahin natin kung anong masasabi niyo sa kanyang istorya na may mapait na trabaho pero nakahanap pa rin naman ng taong magmamahal sa kanya. Diba? Sabi dito, Laura, siya ang naging daan para makaalis ka sa trabaho mong yan. Tinulungan ka niya para maka-exit ka dyan, kaya sana ituloy-tuloy mo na. At sana someday makahanap ka pa rin ng taong magmamahal talaga sa'yo, kagaya ng pagmamahal ng partner mo na nawala. Sabi ni Jenica. Sabi pa dito, Hi DJ Kara, mahirap po talaga kapag nawalan ng taong magmamahal sa'yo kasi minsan iniisip mo na makakahanap pa kaya ako ng kagaya ng ganitong pagmamahal? Pero be positive lang at darating din para sa'yo ang tamang tao. Just to wait and see, sabi ni Rachel. Eto pa sabi dito, Laura, ignore the negativities at kung ano man ang iniisip ng iba na walang magawa sa buhay nila. Hayaan mo na, just focus on yourself. Someday makakahanap ka rin ng iyong forever, sabi ni Ate Rodelie. Laura, mabuti na yung nawala ka na sa sitwasyon mo noon. Siya ang naging way para mapabuti ang buhay mo. Just pray, sabi ni Ate Aname. Hindi mo may iaalis na pag-usapan ka dahil ang taas ng standard ng moralidad ng society. Magsumikap ka para makatapos ka ng pag-aaral and makahanap ka ng magandang work. Basta maging mabuti ka lang na tao. Regardless of your work at present, strive for a better future. Sabi naman to ni Peter Smeng. Sad naman, pagkakataon na sana na wala ka ng trabaho na yun. Pero sana makaahon ka pa rin sa iyong kalagayan. Laban lang at magdasal ka lang. Sabi naman ito ni Ate Letty. Happy Tuesday, GK. Always here from Singapore. Ang sakit naman po kung saan nakahanap ka na ng totoong magmamahal sa'yo ay nawala pa.
Laban lang po sa buhay, Laura. Balang araw, makakahanap ka ng forever mo. God bless you. Sabi naman to ni Ate Priscilla. Alam mo girl, Laura, sa totoo lang naging blessing yung partner mo. Kasi siya yung naging way para makaahon ka dyan. Diba? Mahirap nga naman na nasa isang trabaho ka na hindi mo naman gusto. For sure, tinatawid mo lang yan kasi may sakit yung nanay mo. Tapos, ikaw, nahihirapan ka, kailangan mo ng pantustos sa pagiging estudyante mo at wala ka na mahihingan ng tulong. Well, dun sa judgment ng mga tao, magbingi-bingihan ka. Kasi may sarili tayong buhay. Pero para sa sarili mo, maging open-minded ka sana. Imulat mo ang mga mata mo na kailangan mo ding i-respect ang sarili mo, ang pagkababae mo. Kung yung partner mo nagawa kang ialis dyan dahil sa pagmamahal niya sa'yo, sana ikaw maisip mo rin na dapat maialis ko rin ang sarili ko sa ganitong klaseng trabaho dahil din sa pagmamahal ko sa sarili ko. But no judgment of course, that is your life. Pero sana lang, matulungan mo rin ang sarili mo umahon at irespeto rin ang sarili mo. At dahil nawalan ka ng taong nagmamahal sa'yo, now that you're alone again, sana wag ka nang bumalik sa dati mong trabaho. Yun na lang yung legacy na maiiwan niya sa'yo. Tinuwid niya ang buhay mo, wag mo nang ibalik ulit. Yun na lang ang natitira na iniwan niya. Kaya sana ipagpatuloy mo yung mga plano niya for you. Imagine, grabe yung pag-ibig, no? Naging customer lang siya. Minahal mo siya, tapos may balak pa siyang pakasalan ka. Alam mo, hindi lahat nakakakuha ng ganun, ha? Lalo na sa ganyang klaseng trabaho na paninindigan ka and tatanggapin lahat after all, kahit ano pa ang nakaraan mo o kahit na ano pa ang present work mo. Bihira ang lalaking tumatanggap ng ganyan. Kaya maswerte ka, Laura. Dahil nakatagpo ka ng isang lalaki na paninindigan ka, tatanggapin lahat ng flaws mo. Hindi tayo agad makakahanap ng mga taong ganun sa buhay natin. Diba? Ang tawag dyan is unconditionally. When you love someone unconditionally, you accept them for who they are, the flaws and all. Lahat. At nakuha mo naman yun. Yun nga lang, nawala siya agad sa buhay mo. Hayaan mo, makakahanap ka pa rin naman someday ng taong magmamahal din sa'yo. Just wait and pray. Wala namang may gusto ng pagkawala niya eh. Binigay mo naman lahat ng time mo sa kanya. Imagine yung araw na yon na hindi mo ine-expect na may mangyayari palang hindi maganda. Nagla-lunch lang kayo together, pinagluto mo lang siya. Diba? After hearing those words na gusto kanyang pakasalan, baka pinagtagpo rin na maaga niyang nasabi yun sa'yo. At least nasabi niya, tapos nawala na siya agad sa buhay mo. Walang may gusto nun, aksidente yun. Ngayon mo marirealize na love conquers all. Kahit ano pa yan. Kaya ngayon na mag-isa ka na lang ulit, sulitin mo ang buhay mo. Dumaan ka sa tamang landas, gawin mo ang nararapat, gawin mo lahat ng magpapasaya sa'yo. Alam ko masakit na mawala ng minamahal ng partner. Pero life must go on. Alam kong gasgas na yun. Life must go on, move on, move on, move forward. Pero yun talaga yun eh. Wala naman nagsasabing move backward. Kasi hindi yun nakakatulong. Okay na yun, just cherish all the memories. Nakasama siya. Pero hanggang doon na lang. You have to move forward for your life also and for your mom. Life is short, the world is wide, so make memories. Sincerely, Kara.